UP ang bubong ng bahay na ito sa Cebu City matapos madaganan ng higanting puno ng eucalyptus. Gumamit ang mga otoridad ng heavy-duty na chainsaw para maputol ang nabuwal na puno. Himalang nakaligtas ang pamilyang nakatira sa kabila ng tindi ng pinsala sa kanilang bahay. Bagamat isa sa mga anak ang nasugatan sa paa. Ayon sa may-ari ng bahay, bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na kalabog. Hinala nila nabuwal ang puno dahil sa malakas na ulan kamakailan. Hunyo na sa susunod na linggo at sa unang Martes ng bagong buwan, haharurot ang big-time bawas presyo sa petrolyo. 6 pesos and 50 centavos hanggang 7 pesos and 50 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel at mula 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Estimate yan ng source sa oil industry batay sa average ng 4-day trading ng crudo sa world market. At hindi lang sa mga gasolinahan may buwan naman ng bawas singil ngayong Hunyo. Ayon sa Civil Aeronautics Board, epektibo sa June 1 to 15 ang pagbaba ng fuel surcharge sa level 13 mula sa kasalukuyang level 15. Dahil dyan, depende sa distansya, bababa ang surcharge sa 423 to 1,237 pesos sa domestic flights at halos 1,400 hanggang lagpas 10,300 pesos sa international flights. Ang fuel surcharge ay optional fee na posibleng ipasa ng airlines sa mga pasahero para makabawi sa adjustment sa jet fuel prices. Bukod pa ito sa base fare sa airline. Malaya ngayon sa bisa ng piyansang tig 90,000 pesos sina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dalawa sila sa 5 akusado sa graft o katiwalian kaugnay sa flood control scandal. May report si Joseph Moro. Diretso sa Sandigan Bayan kanina si Senator Jinggoy Estrada kasama ang misis na si Presi at kanilang mga anak. May arrest warrant na kasi sa kanya ang 2nd Division para sa kasong graft. Nagkatensyon na magkagit-gitan ng mga security at mga miyembro ng media. Naipit sa komosyon ang bunso ng senador na yakap noon ng ina. Sa loob ng korte, dumaan sa pagproseso ang senador. Kinunan siya ng fingerprint ng PNP-CIDG saka nagpiyansa ng 90,000 pesos. Ang kaso niyang graft o katiwalian ay bunsod ng umano'y pagtanggap niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sumipot din sa korte ang sinasabing kasabwat at kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Naging mailap siya sa media. Pero ayon sa 2nd Division Chairperson na si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, nagbayad din ng 90,000 pesos na piyansa si Bonoan. Bigo si Estrada sa apilang harangin ng arrest warrant dahil sa niya paglabag sa due process. Sa isang pahayag, maringitin ng Gini Estrada ang mga paratang laban sa kanya na anyay walang batayan at katotohanan. Ang pagpiyansa niya ay bilang respeto raw sa judicial institutions at pagkilala niya sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Isa raw ang paglagak ng piyansa sa legal remedies na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang sarili at linisin ang pangalan. Umaasa sa Estrada sa patas na pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Papasok daw siya sa Senado sa Lunes. Of course, never naman tayo nag-absent sa Senate. Bukod sa graft, naharap din si Estrada sa kasong plunder o pandarambong at isa pang graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Wala pang inilalabas na warrant of arrest ang naturang dibisyon. Non-bailable ang plunder na ikatlong beses ng kakaharapin ni Estrada. Either way, I think most probably surrender. Surrender yan. At after the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. 2001 nang makulong dahil sa plunder si Estrada nung San Juan City Mayor pa siya. Kumubra raw sila ng amang si dating Pangulong Joseph Estrada at iba pa ng mahigit kalahating bilyong pisong weteng payola. Pinawalang sala siya ng Sandigan Bayan noong 2007. 2014, kinasuhan siya ng plunder at graft, kaugnay naman sa pork barrel o PDAF scam. 2024, hinatulan siya ng not guilty sa plunder.
Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi napatunayan beyond reasonable doubt ang conspiracy o sabuatan ni Estrada at Janet Lim Napoles. Dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan ang graft case niya sa pork barrel scam pa rin. Out on bail siya ngayon sa kasong yan. Nang pumutok ang flood control scandal, tinukoy ni Estrada ang mga dati niyang naging kaso kaya anya madali siyang nadawit. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Ngayong naharap na muli sa kasong plunder, sabi ni Estrada, This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it. Politika ba sa tingin niyo, sir? Your guess is as good as mine. Joseph Morong, GMA News. Umaasa si Senator Ping Lacson na madaragdagan silang 11 senador sa minority bloc. Sabi ni Lacson, sana raw matauhan ng mga senador sa mayorya. Kasunod naman nangyari sa Senado kamakailan. Sa isang Facebook Live, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na tinatakot ang ilan sa majority senators, kabilang ang pagkasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya ng Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Posible anyang maglabas ang kanyang mga kasamahan sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. Sa isang panayam, iginiit ng Pangulo na lumabas ang mga aligasyon laban sa mga senador habang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang flood control projects. 6 na ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, ama ng isa pang nasawi sa trahedya ang na-recover na biktima kaninang madaling araw. Isa pang kumpirmadong nasawi ang nananatiling unidentified. 14 pa ang patuloy na hinahanap sa guho. Hindi pa rin inaalis ang posibilidad na may buhay pa sa mga biktima. Nasa kote sa Maguindanao ang dalawang nagtangkang dumukot sa isang mangingisda. Sa Bacolod City naman, huli sa buy bust ang isang suspect sa tangkang pang-hold up sa isang dayuhan. May spot report si Sandra Aguinaldo. Nilapitan ng lalaking yan ang magpartner na nasa harap ng convenience store sa Bacolod City. Maya-maya tila may ibinulong ang lalaki sa nakaupo. Bigla siyang humugot ng kutsilyo at akmang sasaksakin sa tagiliran ang nakaupong isa palang banyaga. Ayon sa partner ng dayuhan, hindi nagbigay ng pera ang dayuhan sa lalaking nanghingi noon. Ayon naman sa pulisya, posibleng tinatangka ng lalaki na mang-hold up. Nagtamo ng sugat sa tagiliran ang dayuhan. Ang suspect na aresto sa drug buy-bust operation ng pulisya. Positibo siyang kinilala ng biktima. Sumagot ang suspect kung bakit niya sinaksak ang dayuhan. Kaya I have no quench idiot. Ano bilang idiot sa paglantaw sa mga Pilipino, gali nubo ka tama. Pamangkot, what nationality are you? I don't talk to strangers. Handang humingi ng tawad sa mga biktima ang suspect na mahaharap sa asunto. Sa Maguindanao del Sur, arestado ang dalawang suspect sa tangkang pagkidnap sa mangingisdang senior citizen. Sa galit ng mga residente, kinuyog nila ang mga suspect nang maisakay sa police mobile. Pinagsisira nila ang kotse na ginamit ng mga suspect sa pagdukot. Ayon sa pulisya, sa pilitang isinakay ng dalawang suspect ang biktima pero nakatakas. Tumakas din ang mga suspect pero nasa kote rin. Inaalam pa ang motibo sa pagdukot sa mangingisda. Sandra Aguinaldo, GMA News. Bago ngayong gabi, lalo pang lumakas at isa ng severe tropical storm ang Bagyong Doming. Huling namataan ng Bagyong Doming, 1,045 kilometers silangan ng Central Luzon. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Hindi direktang tatama sa lupa ang bagyo at inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Pero palalakasin ng bagyo ang southwesterly wind flow na siyang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan ngayong weekend lalo na sa hapon at gabi.
Kasama sa makararanas niyan ang Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan sa weekend, kaya maging alerto at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Nasawi ang 2 minor de edad sa Benguet nang matumba ang sinasakyan nilang 6-wheeler. Sa Rizal naman, nasaksihan ng isang jogger ang banggaan ng magkasalubong na truck. May spot report si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng video ng paglalakad ng lalaking ito sa pakurbang bahagi ng Domsa o Don Mariano Santos Avenue sa Angono, Rizal, biglang narinig ang matinding pagpreno ng sasakyan. Pagpaling ng kanyang kamera, doon nakita ang truck na may dalang construction materials na nakabanggaan ang kasalubong na truck. Nagdire-diretso ang truck na may construction materials at bumangga sa poste. Wasak naman ang unahan ng bahagi nitong truck. Ligtas ang driver at pahinante nito. Nagkaayos na ang magkabilang panig. Sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, humambalang naman ang isang 10-wheeler matapos mahulog ang likurang bahagi nito. Ayon sa nakasaksi, paliko ang truck sa kurbadang bahagi ng kalsada nang maaksidente. Ang truck ay kargado ng construction materials. 5 ang patay at mahigit 20 ang sugatan nang matumba ang sinakyan nilang 6-wheeler sa Kabayan, Benguet. 2 sa mga nasawi ay menor de edad, galing Mountain Province at pababa sa Nueva Vizcaya ang truck. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, sumalpok sa puno ang isang SUV. Nayupi ang bubong nito, kaya hirap mailabas sa mga sakay na galing Isabela. 2 babaeng sakay nito ang dead on arrival sa ospital. 7 ang nagpapagaling sa ospital, kabilang ang 20 anyos na driver. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol sa sasakyan ang driver. Tina Panganiban Perez, GMA News. Hulikam sa Davao City ang lalaking nagpanggap na bibili pero mango-hold up pala. Naka-helmet ang suspect na lumapit at nagbayad pa sa tindera para sa binili niyang electrical tape. Pero nang nasa kaha na ang tindera para manukli, sumunod ang suspect saka bumunot ng baril. Wala nang nagawa ang biktima kundi ibigay sa suspect ang 10,000 pisong kita ng tindahan na nasa kaha at mga alas niyang nasa 70 hanggang 80,000 piso ang halaga. Pero nang puntirahin na ng suspect ang cellphone ng tindera, nagpanggap ang biktima na hihimatayin saka umalis ang suspect. Kumakalap pa ng ibang kuha ng CCTV sa lugar ang pulisya para makilala ang suspect. New milestone unlocked for Marco Massa. Nagtapos na sa senior high school ang ex-PBB Celebrity Collab 2.0 housemate. Thankful si Marco sa natanggap na suporta, lalo't aminado siyang hindi madaling pagsabayin ang studies at showbiz. Tila dala pa rin ni Sangre Dea Angel Guardian ang brilyante ng hangin sa kanyang trip sa Palawan. Busog ang tiyan at mata niya sa masasarap na pagkain at relaxing view sa malaparaisong isla. Mag-asawang E.A. Guzman at Shaira Diaz nag-helicopter ride over Las Vegas. Kanila, definitely one of the best experiences. I actually have never had lumpia. This is really tasty. International artist Leve tries Pinoy delicacies. Moving on. Tudong. I'm allergic to jackfruit. Tastes like heaven. Katatapos lang ng 3 sold-out shows ng Icelandic Chinese singer-songwriter sa Manila. Lalaking Austrian na umaming nagplano ng pag-atake sa concert ni Taylor Swift noong 2024 sa Vienna. Sinentensyahang makulong ng 15 taon. Sa kanyang final statement, humingi siya ng sorry sa nagawa. Athena Imperial, GMA News.